ka na tong tanan mga kaigalaan. Ano na po kita sa atong tulumanon. Matag gabi alas 7:15 hangtod alas 8:15. Gikan kani Lunes hangtod Biyernes matag semana mga kaigsunan. Adlaw nga Huwebes, Petsa 9 sa bulan sa Enero 2025. Pumutumot ng eleksyon mga kaigsunan. Pipila lang ka mga adlaw, mga bulan moabot na. So mayong gabi o mayong pagpaminaw sa atong mga supporters, mga suking tigpaminaw sa tibuok probinsya sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, and Mindanao o sa tanan nga nasod nga maabot sa atong programa via Facebook Live. Naminaw na to karon si Engineer Rolly Garcia mga kaigsunan nga tuwa sa Saudi Arabia, si Ed Caboal pod tuwa sa California. Engineer Ed Caboal naminaw na to. Amigo ni sila ni candidate for Vice Governor Atty. Vergara mga kaigsunan. Gikan po ni siya sa Mabinay. Naminaw po na to si Asi si Jeremy. Mayong gabi inyo din na. Atong mga suod nga higala sa Zamboanga del Sur, mga pamilya Bungkayaw, kumusta mo din na? Lagbas-lagbas mo na sa lain-laing kabukiran, kalungsuran din na. So unsa naman inyong lakaw? Atong mga suod nga higala diha sa Mahayag, Zamboanga del Sur, sila ni Ricky Henry o ni Junjun o sa tanan sa pamilya nila dinha sa lungsod sa Mahayag o gingon man sa Dumingag. Mayong gabi ngadto kang Mayor Epi Remolyo, atong official candidate pagka congressman sa 2nd District karong umaabot nga pinili ay Mayo karong tuiga mga kaigsunan. Atong official candidate pagka mayor sa siyudad sa Dumaguete, Atty. Dio Remolyo. Atong official candidate pagka vice mayor, konsyal o Atty. Carissa Tolentino Magsino. Apilya sa mga konsyalis mga kaigsunan sila ni Nilo Remolyo o guman pa o niya ato na silang hatagan o kaigayunan nga makasulti sila diri sa atong programa Lupad sa Kalambuan, Inabagan sa Konsensya sa Probinsya. So sugdan na to mga kaigsunan ang atong diskusyon karong gabi na. Samtang ka paabot sa atong gi-expect nga maabot karon mo kuyog sa atong programa. Now, katong akong gisgutan, kanabot ba ining kulang po intawon o mga kasinatian sa pagpanibya o niya mga hambugiro kayo magpatuto, manghagit pa o sagdi na lang kay masabtan po na to na kay og diin po sila gikan. Pero atong pangutanan, unsa man gudi ay unsa may inyong credibility nga manglait man mo og inyong isig kaingon nga naa sa media. Wala mo knowledge kalabot sa rules and regulations sa pagpanibya. Nga when we are dealing about political issues, ang issue nga dunay kalimbigitan ang public interest mao atong hisgutan. Dili kay mawad-an mo og rason dayong pangatake sa personalidad sa tao. Sayop na siya. Isultian lang ta mo. Pero ayaw rag yaga-yaga din na. Ikaw bulagaw, no? Sabi ko og strong kay ka niya. Malumo man puday ka kasing-kasing. Bawg-bawg ra may mong lawas sayo ka. So ang ilang style sa pikas may kaigsunan kay daghan mo sila tigpamaba. Magtinabangay na sila. Natingala ko sinugdan nga lain akong gi-refer, lain ang intubag. Kay usara dayon na sila usara ka grupo ba. Pagtawagan ay unya naapod sila ay instructor nga igna ini. O dili na sila mangita og unsay kamatuoran. Ang ila ra gud unsay instruction nga igna ini, ignaana pag istorya, sundon po nila. Dili na musalir sa ako personally. Amot lang sa uban. Kay doon ako'y batakan sa akong pagpanibya. Dili man ta bata-bata pa. Naghantag experiences kinabuhi. So dili na taan ang pahagit-hagit niya. Wala di ay po'y wala ba'y way ikasarang ba? Pero inyo man ang style, ira tamang hilabot. Pero kanang inyong
mga actuations nga dili gud mao, ato ko nang may isgutan. Kung sa inyong reaction, react na mo. Kay sukwahi ba kayo ng halos kamutanan maggamit og bulong sa Dios na amoy radio program, gahisgot mo og mayong pamatasan, pagrespeto sa Ginoo. Nya pag-abot na ining black time ninyo, lain naman yung tunada. Karang habulag naman mo sa inyong kaugalingong gilecture-lecture. Ha? Sama doble. Kani nga itong pagtuki og mga public issues, punting gani sa mga politiko. So kung doon ay issue, example, usa ka gobernador, usa ka mayor, or usa ka congressman, doon ay issue. Like for example, corruption. Now, unsa may source sa issue din ha? Mayon nga, naay gasulti, naay interview. Unsa man na siya? Credible man ang pagkatao? Kaya kamo mag-isgot mo nga, walay credibility. Si Atty. Vergara mga kaigsunan, lugay ng nagserbisyo diya sa Kapitolyo. Wa ko ng kampanya niya, pero for your information, abogado na siya, nagserbisyo sa Kapitol, sa legal department. Kaya may legal sa Kapitol. So, siya mo head din na sa una. Noon na po na yung mga sakop ng mga abogado. Niya siya nagdumala kalabot sa quarry during the time of former Governor Macias and former Governor George Arnaiz. So nahibalo siya o unsay patakaran, unsay kalihukan, pilay sakto nga charging kon mag-apply ka o quarry din na sa probinsya. Doon na siya declaration ato manggitukar din dili lang ako utrohon, naminaw man sad mo o niya sayo pag una inyong pagkomentaryo nga mudlagan o gobernador. Pwede mo na sayon nga dili gobernador yang gidaganan before mo musulti, klaro ha, misleading man na basig iyang ngalan niya ibutang nung pagka-gobernador, mausik rapod taon basig ituyo po ninyo. Attorney Erwin Vergara mga kigsunan, midagan pagka Vice Governor dinhi sa probinsya sa Negros Oriental. Unsay ang gisulti? Daghang magic, wala na siya kasabot. Dagko kay pangayo. Now, that is an issue, political issue man na. Kaya ang sentro ana, kinsa man di ang gobernador. So, hatagan na to og tiyempo mo na patakaran sa pagtuki og isyo. Dili kay bias, magsige rag dayeg unyag na ay komentaryo, dili mo sugot kay kanang inyo sakto ra gyud. So naaman nga komentaryo. Mo na atong ingon tubaga kuno ninyo, ug ninyo makaya you interview di governor. Unsa man ni gobernador tinuod ning istorya ni kuan? Candidate for Vice Governor Erwin Vergara, abogado. Dayon, pangita og ebidensya para pag-alkondra sa mga nga isyo. Dili kay mo dito sa away credibility. Kamu o kana si Erwin Vergara, beko no? Isa may dunay credibility ninyo. Ay lang ko gi-appeal. Kaya wa man mo gato nga doon ako'y credibility. Kamu ra may doon na. Pero kung i-appeal na. How about former Governor George Arnaiz, former Congressman? Taas kayo nag-experience mga kaigsunan. Gitambagan pa gani. Ang kasamtangan nga Congressman karon ingon siya nga, nagignabi ka na ko sa una, hinay-hinay po ng imong pangayo. Ay palabig badako. Naghisgot po siya o usa ka construction firm sa mga sagarbarya niya midugang pagyud siya nga muabang pagod og mga lisensya sa kontraktor maoy gamiton, pero sila ray mo undertake sa project, tagaan ra ang kontraktor og 3%. Unsa may sulti ni former Governor and former Congressman George Arnaiz? Maluoy pod mo. This is not an ordinary issue.
nga ang gisundan na to, ang gasunod na tong programa mayo lang nga, gatuo mong tinuod na, file mo og kaso. Wala mo kasabot og unsa ning digahanay on air kalabot og political issues. Tubagan ninyo. Teka na, valid man na siya nga issues. Dili man pareho anang mangutana, unya sayop dahil ang pangutana. Pwede kang di tubagon. Kanang pabikil nga pangutana ba? Kana tinuod man na. Kaya ato man ang i-play dire. So may na po mo nga si former governor, former congressman George Arnaiz, why credibility? Ha? Ikumparar ko nun ninyo. Unsa mong taon mo? Ay, good mo panaway. Banat na mo din ha, promote mo sa inyo nga kandidato, ay ra mo komentaryo og personal sa kandidato o sa mga tigpamaba. Otherwise, ang KBP kung pananglitan ligon og tango, kung ako'y presidente na dugay na munggi pasag lang kay dili man kita wala man tayo labot na, pero we are calling the attention of the KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Naman tayo organisasyon diri kamo pandalig gani mo tambong pod. So mo respeto ta, respetuan na to ang radio station, respetuan na to ang mga kandidato, respetuan ang atong isig kating pamaba, respeto ang inyong kaugalingon. So sa di pa ko padayon magkaigsunan akong yatag si Kapitan Isaganibana. Maayong gabi day bay og usab. Maayong gabi sa atong suking tigpaminawan sa atong programang Lupad sa Kalambuan, inubagan sa konsensya sa probinsya. So mugrit usa ko kay kanunay yung naminaw si Loing, silang ading, silang Pidok ug si Gidon, atong mga kaubanan sa volleyball, si Ayan Handog alias Dudot naminaw karon, ingon man ni Auring, Bibing ug Bubong, ug ingon man usab ni Kagawad Wendell James Barba og ni Dikloy og sayang grupo sa Chocolate Boys, og usab ni Kagawad Alan Aranas may gabi, og ni Lando og ni Mila, ingon man ni sa atong Balot Boys si Leo na diha sa health center karon, og usab ang Bruce Willis sa Banilad, basta di magkalo ipakita ang upaw si Joseph Lim. May gabi diha bay Joseph. Saan ba sa barangay? Barangay Banilad. Era sa probinsya. Muna na siya si Bruce Willis, basta tangtangon iyang kalo. Okay, dagami kayong walay buhok ulo niya gwapo. Wala, gwapo. Ka magkaminos anang gwapo, murag si Bruce Willis, murag aktor si Joseph Lim, akong suod nga amigo. So, nara ko kuan bay kay mura og galecture naman po karon. Muna akong giingon nimo nga matud pa bason laman nga makasabot ra ni sa kadugayan tanto nimong lecture kay ato po ni siyang sabton kay taga Bukid magud pud in tawon. Taga Bukid magud in tawon sa to pa uncivilized pa maguning tawo ha. So naanad pa man is Bukid sanay-hanay og Singgit og Oscar munang ato ra po i-welcome siya diri sa Dumaguete. Bason lamang pug makat-on na siya nga ang Dumaguete the city of gentle people. So wala maanad anang singgit-singgit niya. Kusog siyang manaway niya siya ang iyang sinultihan pod mura gaugom og sapal. Mura gaugom sapal ba. Pero bason lamang pug makat-on siya tanto nimong lecture. Diningo ra ta kay pagtabang man nila. Ato ra po na silang tabangan nga makaton sila sa atong kinay address Dumaguete nga the city of gentle people. Okay, naman ko yung mga kauban po nila maingon nga nanigulang na sila sa radyo, naara diyang radyo ha. Wala kaso. Wala may kaso. Ang importante diha nga doon natay pamatasan. Kay sukad wala maguta mag binastos sa ilang mga kandidato, di ba? Pero sila yano ra silang magbinastos. Ako mo istorya ko, direct to the point. Kung ano imong issue, di basahan ko kanako. Tinood, mo man ay ato diring gi-discuss. Base man ta sa dokumento. Dokumento magoy atong gibasihan. Wala man ta mo manghimaraot sa ilang kandidato nga unsa na sila diha. Di ba? So, ang ato diha nanganungutana gipagi gani nato nila para dili madisturbo ang ilang kandidato. O tuduan na lang sila sa ilang kandidato unsaon pagtubag, pero sila ang ilahang style ilang ibato pagpangutana sa atong mayor ana gyud ilang biyayon ilang para mas tamasan ang dungog sa ato ang mayor, pero kita wala na to na buhata sa ilang kandidato.
Di ba? So dapat kato imong giingon nga og dili sila katubag, so ipatubag sa ilahang kandidato. Pero sa ako pong analyze may galisod po na sila patubag kay basin po unyang musipyat. Basig siya na lang i-assume no pa. Dili gud na nila patubagon kay parehas gud atong niingon nga iyahang Kapitolyo nya. Yang hospital. Iyang ospital. Sakto Kunya, ba ron? mlang dili gud nila patubagon. Pero dapat unta sila kay sila may tigpamaba so uturay sila o kay ilahang gibuhian diha samara nga tingog na sa ilahang gasugo. So dapat sila ibutubag in behalf sa ilang kandidato. Di ba? Pero ang ato ra gani bay, wala ta mutat sa ilang kandidato sa pagpangutana, kundi sila'y atong gipangutana para dili madisturbo ang ilang kandidato. Correct. Intento na siya. May respeto ta sa ilang kandidato. Kay kining mga sa Garbaria ba, dili ba na ordinaryong mga tao, no? Ya kana si Vice Mayor Maisa. Iyang ison akong suod kayong amigo, Mikaliwana, si Tony ba? Oo. Pero ang ato mong re-issue manggod sa politika, dili man ang pagkatao. Ang kanabang mga sipyat binuhatan, dili po tanang sipyat atong makundim yun ang tao. Kaya kanang yung nga sipyat, pawa gituyo. Pero sigihon ni mong tagbuhat, tinuyo na, parer, kung nang sige kag sulti o dili tinuod, Mao. bakak na guna siya. Mao man. Now, naminaw ko, na ako'y programang napaminawan ba? Ilang gi-premise dito nga kalabot ining pagkuagtulay diya ba sa Negros and Cebu ng Guimaras sa Padina kana national project way labot si Mayor Epe Remulyo, way labot ang congressman kay national ano kuno maglabot-labot. Okay. Si Mayor Epe kung may balo siya mutubag. Pero another thing is i-connect nila kalabot sa airport dumagiti Bakong Airport. Nga, ingon nga, di man tinuod nga si Congressman si Kiting sa Garbaria o si Governor naglangan-langan or mao'y nakalangan sa construction sa Bakong. Ang butungan ang naka-istorya sila na Di ba, nahinumdum ko doon naman kay gibasa nga letter sa ato ang gobernador o congressman. Mamagani. Address sa ato ang Department of Finance o sa katong sa gitawag na to in charge aning yes, DOTR. DOTR, yes. Now, mo na nga ako ning hisgutan karon. Tungod kay sa akong pag-analisar sa ilang inistoryahan sa matig pamaba, wag bitaw background. Ya diretso na conclusion. Ingon itong sa ay kakwarta, dako din ang kwarta, nakakwarta gyud. Sa pa mo conclude sila ba, mo pahid sila og salaod. Nawagan ni proper investigation. Now, ingon sila gadipinsa pag una. Nabisan pa kuno way labot si Congressman Sikiting sa Garbaria nga sa 2nd District. Basta na imo likramo bisag asa, tabangan gyud kuno. Okay na na gyapon, tabangan man niya. With that, niya nang issue ba? Kompleto man tag file dire. March 8, 2024. Ang gobernador sa atong probinsya may padala og sulat ngadto sa Secretary of the OTR, Jaime J. Bautista. In like manner, si Congressman Sikiting sa Garbaria may sulat usab. Kunya, kung inyo ning basahon kana mo file sa Kapitolyo tali o sa Office of the Congressman. Dili bay, o wala sila, mangayo sila. Pumunta na sila, mangayo sila file. Di gyud mo kakuha na file dire. Ato pong pwede po atong tagaan. Pwede para makasabot sila. Sige. So, ining duha nila kasulat unsa may punto. Number 1. Nag-request sa DOTR nga i-hold in abeyance ang signing of a memorandum of agreement with the LGU of Bakong until such time that the concerns are validated and fully addressed. Kaya gialis man sa congressman nga naay miduol niyang mga taga-Bakong, taga-Yuta nga gibayran ra kuno og katunga instead of 1,500 ra gibayad. Nigisakyan na istorya ba nga pa-investigate dito sa Senado. Ang presyo kunuhay na per square meter. Now, muabot ang dihang dapita.
Subot pasabot sa may report gisakyan kay ipa-investigar. Na kung gusto gud mo tabang na masay mga abogado. O iya ding ipa-investigar kuha ang mga affidavit unsa ka tinuod. Then that's the time nga mo pa investigar ka kung mao man imong purpose. Pero imong ipahunong kay naay ga report nimo. Dala mo sut-sut na istorya. Hearsay. Kang Chaco Sagarbaria, Governor Chaco Sagarbaria, unsa may iyang purpose? Ingon siya. Usap pitsa ha para mailang para makaingon sila nga kaning ato dili ni tumo-tumo. Ang sulat ni Manuel Sagarbaria, Governor of Negros Oriental, dated March 8, 2024. Okay. Ang sulat ni Congressman Manuel T. Sagarbaria, July 3, 2024. Ang sulod sa sulat pareho rag tenor except dunay diferensyang one sentence or two sentences. So unsa may giingon sa Governor? The project must be overseen by an Airport Development Project Monitoring Board to be formed by way of a provincial executive order. Ito pa ang probinsya. May maghimo niya na. And to be composed of local chief executives of the municipalities of Dawin, Bakong, Valencia, and the city of Dumaguete, and designated members of the Provincial Development Council and the Provincial Planning and Development Office. So ang probinsya kuno mo kan Mo undertake dili mo undertake ilang supervision gani mo undertake sa supervision. Sa supervision sakto na. Onya gi-inform ang DOTR nga there is information of questionable payments. Information ha? Walay dokumento, information ra. Especially discrepancies in the actual amount given to property owners from what is being reported. Muna allegations that it necessitates careful inquiry and immediate action, including the holding in abeyance of further downloading of public funds. But pasabot kung imo ng pugnan dili pa download di unsa man ay consequence dalangan ang project. Ang istorya sa mga tigpama gadipinsa nga wala gatabang ra wala galangan-langan unsa man ay ning sulata gatabang og langan Daingon pa nga dako daing nahimo dakong kwarta na kay katunga ring gibayad ba. So conclusion now alang sa kasayuran sa tanan gitubag ni sa DOTR bay June 28, 2024. So hapit parehagpit sa atong niuli kwarta. Hapit kay June 20 man to. June 20 man to. Ingon nga address to Honorable Manuel L. Sagarbaria, Governor Negros Oriental. So, yung tubag dito sa gobernador. Ingon siya as a background, hibalo siya kay wagoy background down siya. Result of the feasibility study has recommended the construction of the new Dumaguete Airport in Bakong, Negros Oriental to replace the old airport in Sibulan, Negros Oriental. The new airport is one of the priority projects of the department under the Overseas Development Assistance through the Export-Import Bank of Korea and the Economic Development Corporation Fund. Big time. Dili pasurbaysan nimo og province. Exim Bank man na siya. Now, sa third paragraph gaingon, as such, the department has allocated budget of 2 million 200 million dali niya. 2,251 2,215.09 million pesos for land acquisition billion na bay. Kaya 2.5 million gamay ra. Basig na sipyat na siya basta mo na nasulat. Basig na basta kay mo na nasulat giingon nga na ay budget regardless of billion man o million. Basta na ay budget sa CY 2018, 2020 and 2023. So specific nito ba? Klaro ng CY calendar year kay basig makaingon niya na silang SY construction. CY na calendar year. Dili SY. CY calendar year. Kay moingon na po niya silang kuan na to. Dili yuldi construction.
Okay, klaro. Now, based on the approved parcellary survey, there are 415 affected lots to be acquired for the 288 hectares of land needed by the new airport. The status of the land acquisition is as follows. So gituganan ng gobernador. Gobernador, Gobernador, kapin. ang Ang mga status. lote. Ingon dire. 1. 20 lots equivalent to 7.7 hectares were fully paid and titles transferred under the name of the Republic of the Philippines and DOTR. So, gina siya, bali naman na. So, may question. Pero 8 lots equivalent to 10.3 hectares fully paid and transfer of titles in progress. So, wala pa na-transfer ang title. Proseso pa. Proseso. Oh. Ingon dire. For the update of the land acquisition, we will furnish your office with a periodic report being submitted by the LGU on a monthly basis. Okay. Ato sang iputol atong padayon karon kay naa tay recording mubo ra man ni. Para nga mahibaw-an gyud og unsa ilang ipandulti. Technician. Okay, balik ta sa atong radio station for the break. Balik ta taon-taon mga kaigsoonan, ayaw mo biya sa ato nga programa. Nag-ingon nga 140 lots equivalent to 110.6 hectares partially paid by 50%. Klaro kaya? Ngamong mga tigpamaba nga nagpasiog na ini komentaryo nga nakakwarta implying nga na corruption mo ni tubag sa DOTR. 140 lots equivalent to 110.6 hectares partially paid by 50%. Amo na nangyayon yung 50% rin ibayad. Wala ba risk katunga? Ako nang i-explain karon taon-taon. Balance of affected lots are either under negotiation or subject of expropriation. Now, during the construction period of the airport, a multi-party monitoring team, MMT, will be created to be composed of various sectors and stakeholders, which shall monitor the progress of the project and its compliance to environmental compliance certificate issued by the Department of Environment and Natural Resources. But gipasabot nga si Governor Chaco Sagarbarya kay may man siya nga mag-create siya og monitor ginan sa DOTR dili pwede. Kaya na sila'y monitoring system. So lastly, ingon siya nga, we look forward towards the realization of the construction of the new Dumaguete Airport Development Project. Be assured that the province of Negros Oriental will be appraised of its development. So ngadto kay baon ang provincial government kay ang bakong sakop man sa probinsya sa Negros Oriental. But since this is a national project, dili suluhon og supervise sa probinsya ang maong undertake sa construction sa mong project. Wa ko tawi kalibutan ng probinsya kalabutan airport ko na sa kuy knowledge. So gibalibaran sa dili pwede. So kadtong gi-raise ni Congressman Sagarbarya nga ipakuan ko no ipa-investigar. Wala to tagda. Otherwise, nanay investigation. Ganun wala tagda, tungod kay istorya ra. Based on information, that is hearsay. Kanilang usa ka sentence dire nga kaning gidaghonon sa mga landowners gibayran og 50% advance payment. Meaning to say, bayran pa na siya. Now, sa di pa ko padayon, akong yatan ninyo si Coach Glenn Serion. Sige, actually padayon para masumpay ni mo nung June, no? Pero sa dili pa ato nga ipabot ang kasayuran nga atong nabatian. Kamatod pa mga kaigsunan, adunay tigpamaba nga nagkanayon nga asa na kuno si Mayor Ipe. Oh, asa si Mayor Ipe? Suro pangutanaha. No,
aras dumagitis Mayor Ipe. Aga nagdumala sa syudad. Gipasabot na niya kay politikanong kalihukan. Asa na kuno si Mayor Ipe, kumbaga napadaplin og atong sabton, napadaplin ni Speaker of the House Martin Romualdez. So if that is the case, for me, that is not an issue. Dili ka na issue mga kaigsunan ug asa ang atuang mayor. Kay kanang inyong pagserbisyo nga mudagan mo magpapili sa Dakbayan sa Dumaguete pagbalik, kay matud pa na gituboy ni Speaker of the House Martin Romualdez. Unsa ba pagkaunsaa? Sa ato pa o atong sabton mga kaigsunan, dili ka na singkasing ang iyang pagserbisyo ngadto sa katawhan sa Dakbayan sa Dumaguete. Kay ngano man, aging na naman sa siyang busing nga dagan og mayor sa Dakbayan sa Dumaguete, kay ikaw ako ang tao. O if that is the case, dili day para sa katawhan ang iyahang gustong ipasabot. So og na social media pa na yung mga kaigsunan, fake news. Okay. Okay, so padayon. Para dili mabulag ang katawagan. Now, ang tigpamaba, duha ka tigpamaba, nag-ingon nga wala kuno bayre ang mga landowners sa insakto. 50% ray gibayad mo na nga dako kuno kayo og gipasabot ba nga dako kuno kay nahimo. Anyway, madungog mo nato ng ilang kuan karon. Atong ipasabot mga kaigsunan nga kining mga tigpamaba wala gyud naka-scrutinize sa balaod kalabot nini. Kay kani mangong acquisition of lands that is governed by certain Republic Act, especially ining dagko nga mga acquisition, mga national government projects. So this is governed gahimo og implementing rules and regulations of Republic Act number 10752. Paminaw mo. Kopyahan ni ding i-research, di ba may mo tinuod di ay. Pero tuyoon po niyong ligar para ragyod nga madipinsaan ng dili niyo saktong information, kamo na ibahala. Kay ang mga listeners na to, kung mo research na ini, mahibalo mag-unsay tinuod. Konsultihan niyo baka niya, inyo na ng problema. So, implementing rules and regulations of Republic Act number 10752, an act facilitating the acquisition of right-of-way, site or location for national government infrastructure projects. This particular Republic Act refers to national projects. Okay? National projects, it is not necessary nga ito resolution. Oo. Bisag asa sa Pilipinas, pero ang undertake ng national government. Yes, okay. Now, I will invite you, mga tigpamaba sa PICAS, on page 16. Kay 76 pages man siya. Under section 6.10, deed of absolute sale and payments. So doon ay pamalaod, implementing rules. Unsa may balaod kon bayran nimo kung mag-execute na og deed of sale. Okay? Dayon, in case of sale of land with structures and other improvements, meaning kung kanang gi-acquire nga property na ibalay na simbahan unsay structures ina, bayran po na siya. Separate from the price of the land. So kung unsay presyo sa improvements, 70% of the value ihatag na siya. Ibayad ba? In advance. While gi-process ang papilis. Sa yuta, 50% ibayad mo ito yung sa DOTR nga kaning mga yuta doon ay advance payment nga 500 pesos. Advance sa ito pa bayran na siya. Ayaw ninyo o hiloi ang katawhan nga naminaw nga mingon nga gibayran ra og 50% na anomalya. Kiwa na mo kabasa sa balaod nga bayran ra og 50%, meantime nga ga-process pa. There is a specific provision. Ngayon, upon the execution of a deed of sale, the implementing agency sa DOTR shall pay the property owner 50% of the negotiated price of the affected land exclusive of the payment of unpaid taxes. Apil na itong mga unpaid taxes remitted to the LGU concerned under section
6.9 of these implementing rules and regulations. So kaning DOTR mamaganin ang doon na sila memorandum of agreement kay i-download ang parabayan ini ang local government unit sa Bakong mao'y mo implement. Now, 70% of the negotiated price of the affected structures, mga improvements, crops and trees, exclusive of unpaid taxes, LGU concerned under Section 6.9 of the implementing rules and regulation. Nagingon din pay the property owner the remaining 50% of the negotiated price of the affected land and 30% of the affected structures, improvements, crops, provided that the land is already completely cleared of structures, improvements, crops, trees, and certified by the implementing agency. Buot pasabot, kung matransfer na dito ang ngalan sa property sa DOTR, kay government man na siya, bayra na ang landowner sa remaining 50%. As to the improvement structures, crops, and others, basta na kuha na din na demolish na sa remaining balance 30% bayran. Maunay kamatuoran. Dili kay atagan ninyo dai conclusion nga ay kakwarta guday dako kay Bay, moro ko gibayad. nakoy komentaryo na bay. So, sa ato pa, ang atong gobernador ug atong congressman ni padalag sulat without knowing nga naa ay memorandum of agreement tali sa DOTR ug sa local government unit of Bakong. Wa gani kay balo. Mao gani Napalpak. mao nang gitudloan siya, gisulatan sa DOTR nga naa na may agreement ani. So dito nahibalan nga ang giingon nila nga pamasangil nga katunga ra kunoy gibayad is napamatud-an base sa dokumento. Base sa dokumento Sa kay memorandum of agreement. nag-ingon ko diri ang DOTR number 3, 140 lots equivalent to 110.6 hectares partially paid by 50%. Muna yung mutubag sa ilang pamasangil nga wala impase. Katunga rin gibayad, gikwarta ko ng sobra. So Sakto ba na kung ikaw tigmamaba mo hatag kang konklusyon? sa ato pa ilang gipunting ang local government of Bakong. Yes. Wala man tayo labotan na, pero labot in the sense nga niya man tayo sa probinsya sa Negros Oriental. Affected man tayo na. Tinood. Pero in my own thinking, nung June, Kapgan, ngano sila nakauna-hunaan na without researching or base sa memorandum of agreement, dili ba kaha nga nakahuna-huna sila kay ingon ana ilang amo? Ingon ana nga naay mga karate nga pagabuhaton kay ngano man sila maghuna-huna sila dautan nga naa man din nakabasi di papel ha. Di papel ang maong kining muwa na Dunay no? memorandum of agreement, dunay sulat, dunay tubag, Nakoy natay Republic Act. analysis ana bay John. Kay matod nimo nga niingon kuno nga nakakwarta. So sa ato pa ang ilahang pagsulat dito sa DOTR nga ang provincial government pinaagi sa Provincial Development Council headed by ato ang gobernador nga mo'y mo undertake sa operation. Mo'y mo undertake sa ato pa ga-interest na pod nga makakwarta kay mo may gipasangil sa ilang tibama ba nga nakakwarta kuno ang Bakong. So sa ato pa Ug sila ay naka so layhan day sila nga sila mo undertake para sila ay makakwarta. that's a great possibility. So muna siya silbi tubag sa ilaha pong giistorya. So So sa sa mo na giingon sa gobernador, the project must be overseen by an airport development project monitoring board nga iyang pagkapormahon. So i-subject niya yung supervision ang national government. Asa naman kuno ang knowledge nila din na nga magsige silang promote nga mantigo unsa din na bisag kuno wala kuno ana okay ra
wala mo tanaway ana. Basta mo na sulti. So atong paminahon ning ilang statement Yes, para kamo mismo maka-analisar mo kung sa ko'y tinuod din issue nga may tungod niya ng airport diya sa Bakong nga dunay gika-negotiate nga mga tao nga tag-iya mga landowner nga tag 500 ka pesos ang per square pero in reality is 1,000 pesos. Sa atong nakita nga dunay midulhog nini nga mga pipila ka mga tao ngadto sa opisina sa ato ang Congressman Mr. Youngfield matod pa nila nga nangayo sila tabang. Busa gitabangan kinini Congressman Chikiting Segretaria nga dunay gitawag og kining investigation nga pagabuhaton dili siya mo imbestiga tungod hindi man na niya trabaho kung dili may gala dunay Senate investigation nga may tabo mutig iyang gipropose para nga din walay tao nga madihado walay taong gilupigan kung tiunsa ka tinuod kini nga maong issue pero dagang nitingog ka na wanya igibalik kini mga igala matupan nagpadugay-dugay gipadugay-dugay daw sa atong congressman gawa man nun ta siya labot yung bahina unya nasuko pag yun niini si kung nakakita mo ito yung post si Leo Epi Remolyo nga dong ipadugay-dugay so imo makita may galan yan ingon pagod siya nang hilapot si Congressman dito na pita muna imo makita walay gipili si Congressman Chikiting Segretaria concerning sa mga tao nga nangayog tabang ngadto kaniya so ato makita may galan nga ang tinuray nining bahina wala pong ni Congressman Chikiting Segretaria kundili ang itinuray nini mitahan siya sa iyang mga kamot bisag dili kini sa 2nd district kundili may kalamitahan siya sa iyang mga kamot para nga matabangan kay matud pa niya dili ni pwede kung dunay mga nga tao nga madihado especially nga nakatatag 1,000 pesos per square meter sa maong yuta apan ang ihatag 500 pesos lang. So meaning to say niya na may gala makita ang masukuan ni katong mga tao gusto rang manlupig. Di man kalikayan na mga mga tao manlupig. Naaso sa to pa doon na ay pagpamintaha nga nahitabuan ni Mr. Ibi. Doon na di ay. Doon na di nakakwarta ini og grabiha. Ako nga po. Di apay dugang Mr. Youngfield ha? ito na yung apil ng kuan kay mausik ang atong oras taas mo ni siya god daghan pang may istorya pero kanang maingon nga naday nagkakwarta hamak mo katunga that is an insinuation nga dunay corruption ngano man magka-declare man mo og ingon ni ana nga inyong amo wa may ebidensya gisultian ra siya na amoy mga abogado din ha ngano wa niyo kuhay affidavit Di, sila po ba mo lagi po na sila yung tigpamaba, no? Nga diin, mutuor po og hungiton. So sa ato pagpailuho ni mo ilo po ni nga tawa kay bisa ko lay dokumento mutuor man. Di ba? So naaman kumpleto mang dokumento wala ko sila sugindi pod nga dunay dokumento nga gihatag ang DOTR nga diin gitubag ang ilahang mga pamasangil dito sa DOTR. abot pa sabot ba nga wala pa gyud sila saktong kasinatian kalabot ining discussing of political issues sa radyo kay sakto pa sila knowledge din ha mingon na sila nga unsam ni congressman gobernador unsam may imong ikasulti ini di matagaan sila sakto nga info o hatagan manggaling So kani siya bay ang akong nahibalan ani pagpadalag sulat dito sa DOTR sa atong gobernador o sa atong congressman. So nabalaka in taon ang mayor sa Bakong nga tungod sa ilahang pagpadala og sulat nga ipahunong ang mga transaksyon. mo man diri Ipahunong. So nabalaka. So mao to nga ang atong mayor sa Bakong si Lenin Albiula nakaatulyo ko rihas balay ni Mayor Ipe na nagpatabang si Mayor Lenin Albiula dito ni Mayor Ipe nga makumbinser niya ang DOTR? DOTR si Bautista na may Marang, Jaime J. Bautista o ang atong Department of Finance si Rap Ricto. So nanawag dayon si Mayor Ipe motong niadto si istoryahan ni Mayor Ipe
kabahin ana. So mao to nga during the signing, during the signing sa maong pag-aproba sa loan sa Exim Bank and the Philippine government, si Mayor Ipe Dito. maoy didto, walay gobernador, walay congressman nga niatinder. Si Mayor Ipe ra og ang mayor sa Bakong. Oh, so wala gani sila imbitara, di ba? Pero Kay nakasabot ang DOTR nga lahi ang ilang katuyuan. Pero ang DOTR nato nga pagdili dismayar nila ang congressman o ang gobernador, ihatagan silang kopya sa feasibility study. Ang purpose ito nga may balo sila nga mo na project. Pero it does not mean itagaan sila nga sila mo undertake. Yan ang mag-iubang nga impression nga ihatagan o kopya. Dili, Ino, labaw pa tos lecture. Dabaw pa to sa lecture nga. Okay, ang lecture istoryahan man ka. Insulto daraw. Ang lecture parehas man sa imong gibasa ron. Oo. Kato kita kaan kog kopya. Ta kopya basahan niyo na. Okay, nianhe man to sila. Oh, ni anhe. Di bisita dia sa Kapitolyo. Agi na Tagaan lamang. lagi og kopya. Agi na lamang to para dili kunuhay may ubos. Respeto ba? Pero Respeto. dapat nga giingnan nga humana og pirma ang kuan. Ang memorandum of Human ang signing. Human ang signing. Ikaduha kanang ilang giingon karon nga nakakwarta kay wala fully paid 500 ring hatag dako kay nang panglingla sa katawan. Kaya ang makadungog mo na bayan niya wala po'y background siya nga. O mati binuang man ron. 1,000 yung tagaan ng 500. The fact is, kung ga-process pa sa papeles, wala pa na-transfer ang ngalan sa titulo ngadto sa atong Philippine government, advance payment 50%. Once ma-transfer, the remaining 50%, ibayad na siya. So tira pasagad gihapon ilang tigpamaba. Ay, unsa man day? So- So, mo nang manaway nga magdala-dalag dokumento, pakli-pakli kuno niya. Salutan pag kunog dokumento nga dili mao, bakak kay para magsuporta ra ni Mayor Ipe Rimulyo. My goodness, sa akong pang-radyo bay, muprangka ko bay. Nga tabangin ako sa mga information, mga dokumento, pero ang iyong nga diktahan ko nga Ingon ana ra. bukbukan ng kontra kay Ingon ana pag istorya. dili na doon na tayo gibatunan nga na pong respeto ba. Pero wala man po kay si Mayor Ipe Pero Rimulyo, bilib po ko nila bay kay concern kay sila kabahin og korupsyon kay ila man ding question nga naing nakakwarta. Pero atong ipatubag unta katuon tay angay nilang tubagon katong imong gi pangutana ganiha. mao man gani. Oh, Mao man gani. kay katong ilang pamasangil gitubag naman na atong mayor sa Bakong kaniadto pa man na gitubag naman na mayor sa Yeah. Bakong live sa programa. Pero ba ngarag absent na ta sa oras na pa ilang discussion diri nga sa COA report in 2013. Gi maymayan ang ato nga former mayor Congressman Chikiting sa Garbaria nga ipastop na ng hatag og dole-outs ba. Dole-outs. Kay during his tenure there sa kuan manghatag niya ang pundo nga gihatag dili para ana. Dili nan sa kuha ibalik to kay dili to sakto. Kaya mga dula-dula paghatag pagkaon, hatag bugas, naana na dahil sila ana. Mao na karon may mga tigpamabang sayo na kayo ato mo dito kay hatagan. Pero Kaya naa na wala ebidensya. Kanina. Di, basa ako no. Palihok para makasabot ang atong pikas tigpamaba. Para sa sunod, di na sila pasagad og banganga. Okay, katurobang tagahanay-hanay. Usay mo singgit niya makasabot punta kay mura magaumom og sapal. Yan na. The city government did not provide sufficient and relevant documents to establish the validity of payments sourced from the Priority Development Assistance Fund amounting to 1.5 million for the purchase of 1,237 50 kilo sacks of NFA rice purportedly in support of the proper program of government, contrary to Section 46 of PD number 1445, thereby rendering the disbursement questionable and irregular. Yun sa kuha. Under letter C, refrain, kinsa may concern ni ang mayor, refrain from initiating programs that tolerate dependence on dole-outs from the government and intensify livelihood opportunities with long-term development goals to enable the underprivileged to rise above the level of poverty
and make them instead dynamic partners in progress. So gi-advise na siya sa kuan pa siya. Pero Mayor niya. naanad man. Naanad hantod karon gibuhat. So sa ato pa mismanagement ang iyahang gihimo. Oh, klaro. So sa ato pa na ay order diha nga ipauli. Kani de. Suspect daghanan na pangutana nga wa pa nila matubag nadugang imo na pong gidugangan. Okay. Liable man sila. Pero bay 1.5 million ba gikuha dito sa PDAP nga ang purpose sa PDAP para ihatag sa mga pobre. oh Pero lain ang ilang nang hatag sila og bugas, mga empleyado pang tagaan, mga ano. dili murag nakasabot na ko bay. Kay mumo ko na kinaiya og sila para ba nang tapasiro ba nga hantod sa hantod tapasiro ra ko ka. Okay, sigihon mag Sige ra kag murag sigihon ra kag pakaon ba. hatag ginamos. O anak ba? O pabunlayon. So muna ilahapod kinaiya pud agway. Nga ang iyang kinaiya iyang gi-adapt sa panggobyerno. Pero believe man po ko ning ilang matig pamabagay gusto pong mga sila mo'y murul sa atong probinsya ilap na. Ganahan sila ba? Ganahan sila kay nakaambit man po sila sa grasya. Ha? Nakaambit man sila sa grasya. Ilang gisakripisyo ang kinabag-an tungod sa ilang personal interest. Muna ilabing tinuod. So umay-umay man ni bay kay 2013 mo pag ganay na ato nang- 2010 hantod 2016 kompleto kukuha. Ay, tindaghana man na ina. So, unya kay oras naman. So, ako yung unang mo, kuhan, Sige, kay, sige. mo shoutout sa ako, kay, batay, naghanang gatsit, text na ko. So, may gabi diha, Udo, Disin, boss, may gabi diha, boss, o yung man nila ni Pride, Romano, o ni Ramini, nga kanunay naminaw. Fred, akong daog ganyan malibol, imo pong remit ni kuan sa akong beneficiary. O kusab, naminaw usab si Boy Is. Diha sa Barangay Tinago, Kagawad, Boy Arieta. Og ingon man da sa atong viewers usab si Mercedes Tubalya. Ma'am, mayong gabi kanimo. Og mingon na lang ko, mayong gabi pag-usab ka natong tanan. Okay, so nahagtos na itong tulumanon. Kini si Coach Glenn Sirion. Mingon kaninyo. Dagang salamat sa inyo pagpahinaw. Mayang gabi ugma na sad padayon ta sa tuang programang Lupad sa Kalambuan. Atong tagaan og tingnan nato mga kaigsunan ang pagpangga sa tuang buhing Dios susama sa pagpangga sa tuang kaugalingon. God bless us all. Okay, alang sa tanan, we cannot change society unless we change ourselves. So, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, magkita-kita ta ugma sa gabi na po. ug mao kadto ang Lupad sa Kalambuan.